Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. And sa video na to, gawin po natin ang weekly horoscope for May 13 to 19 para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon, at Rising Sign Aries. So, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and like this video as well. Kung pwede, pakishare na rin po siya sa mga social media accounts nyo, including sa mga group chats. Tandaan po natin na yung mga readings po are for guidance purposes, so use your free will wisely. And sa mga gustong malaman kung ano po yung sun, moon, at rising sign nila, sa dulo po ng ating video, meron po tayong link para dito. Private readings and spell works, kindly message me po sa ating Facebook page. The link is nasa description ng ating video. And sa mga gusto mag-support ng channel, please, you can send it via GCash or Maya or using the join button or the thank you button po. Okay? So, Aris, kamusta ka na nga ba? Ano bang ganap sa'yo? Hmm. Ay, so Magician tsaka Chopwood. Ay, so Magician kasi sa about ano eh, raw talent eh. So, may mga internal ng based sa cards sa kasamahan pa ng Chopwood. Chopwood kasi ano 'to, eh, Chinese proverbs 'to na Chopwood ibig sabihin get water Chopwood, tuloy mo yung ginagawa mo. Meron kang moment ngayon of breakaway. May moment ka ngayon na parang alam mo yun yung paano ba yung term, yung gusto ko ano, eh, pinaka-best na pinaka-description na naisip ko yung kanta kay ni Stacy nun, eh, Stacy Orico yata. Yung basta parang lyrics niya, bawal kasing kantahin baka copyright. Yung there's gotta be more to life than chasing out temporary high to satisfy me. Cause the more that I tripping out, there must be something more into life that it shows. Ganun na yung question mo ngayon, na nagtatanong ka na, ano pa ba? Parang hindi lang eto yun, eh, meron pa, eh. Andun na yung hindi ka naging hindi sa hindi kontento, pero may alam mo sa sarili mo deep inside that meron pang dagdag, meron pa. At hindi ka for what is less. Kumbaga eto yung alam mo kumbaga sa isang anak, alam niya meron pang ano, eh, that the parents loves them more. That they could the parents can do more. Hindi dahil sa sutil sila or demanding sila, pero alam kasi nila meron silang nararamdaman. And right now, yun yung feeling deep inside na nagsa-start ng yung iba sa inyo nagbi-build up, sa iba sa inyo talaga namang lumalabas na, yung iba sa inyo naghahanap na. Parang siguro parang sa trabaho, parang, "Hindi, eto yung binibigay ko, eh. I'm giving this, pero ang balik eto lang. There's got to be more." Meron pa. Yun yung hinahanap mo ngayon and hindi ka naman puwedeng, hindi ka puwedeng sabihan na that's wrong. Kasi bakit hindi? Kasi andoon na ano, eh, the effort, the time, yung creativity nilalabas mo doon sa ginagawa mo, yung attention mo sa details, yung commitment mo dun na lang, eh. Grabe and kailangan matapatan yun. Hindi puwedeng hindi. Just like in other people, yung mga chika ko lang, yung mga taong demanding, ang laging question ko dun, eh, nag-demand kayo ng demand, kaya niyo ba tapatan yung demand niyo, 'di ba? I like what you're feeling right now kasi, ano 'yan, parang nagko-call na siya na umangat ka pa, for you to be better, stronger, bolder, kung ano man, may mga pa yan sa dulo. Pero what's crossing you dahil dun? Knight of Wands tsaka happy-happy. Okay. Well, nage-gets ko naman kasi 'pag pinursue mo kasi 'to, magka-ano, eh, kumbaga parang sa trabaho na lang, pinakamagandang example, magkakaroon ka ng gap, yung ang tinatawag na transition phase, yung transition period natin, na kung saan yung moment 'di ba mahal niyo 'pag nag-resign ka, yung sa mga nakaranasan ginawa 'to, after you resigned, hindi yung wala yung back pay sometimes it takes time, eh. Then after nun maghahanap ka ng work 'pag na kung kung merong naghihintay na sa'yo, ang tagal ulit ng first mong sweldo. So meron kang gap in between, yun yung inaalala mo.
Yun yung inaalala mo na kapag nag-follow ka dun sa nararamdaman mo, sabihin natin gusto mo mag-aral ulit or you want to gusto mong lumipat ng work o maghanap ng ibang opportunity, papaano yung gap? Sinong magiging responsible dun? Sino yung titingin dun? Sino yung gagawa ng paraan dun? Sino? Yun yung malaking tanong mo dun, eh. Paano ko magagawa ng paraan? Dito papasok ngayon yung sinasabi ng Knight of Wands that you need to find people who can understand yung passion mo. Kung nung mga tao na nila yung dahilan mo. Kasi gagawin mo naman 'to to be better and 'pag naging better ka, andoon you can give more, you can be more, you can do more. Kasi iba, siguro sa paligid mo, yung mga feeling kasi nila na ano, feeling nila dapat yung responsibility na ginagawa mo sa kanila patuloy pa rin. Na hindi nila ma-gets, para mas umangat lahat, kailangan may isa munang umangat, ta's siya yung gagawa ng daan para sa lahat, para makaangat. Minsan mahirap kasi yun, yung sabay-sabay ang maangat, medyo mahirap siya. Minsan within a family unit or in a group, may isa dapat lagi, eh, para yung the rest makasunod doon. Kumbaga puwede siyang tawagin na ikaw ngayon yung deserve mo is maging trailblazer. Ikaw yung ano, ikaw yung magbibigay nung daan para sa iba. Ano ba kasing crown card mo? So, you have here is the Fool and Poise. Yeah, new beginnings nga talaga. Alam mo yun, yung kasi ano, eh, more ano, eh, meron iba sa yung pinaka-word mo is meron pa, hindi lang ito. With the card of the Fool kasi, it symbolizes dito full hindi naman sabing full is syungak ha. It also means parang alam yung yung symbol niya na parang bata, na lahat ng potential available sa kanya. So same thing din sa'yo, eh. The potentials are there, nasa sa'yo. Kailangan mo lang talaga ng hindi isa sa mga crown desire mo ngayon, kailangan mo ng break, kailangan mo ng opportunity, kailangan mo ng little help lang, eh. And medyo karamihan ng mga sa paligid natin, Aries, some of them are sabihin lang natin medyo, paano bang term? Ano, self-centered sila, yun pangit ng term wala akong maisip, eh. Self-centered sila, hindi nila makayang isaalang-alang yung pangarap ng iba, yung gusto ng iba. Na yung sa kanila kasi yung gusto nila, sila din ang magbe-benefit. Yung sa'yo kasi, yung gusto mo, madami ang magbe-benefit. Kailangan mo lang talagang mag-invest sa sarili mo, 'di ba? Yun yung isa sa mga desire mo ngayon, eh. And since eto na nga yung crown desire mo, hindi ako magtataka na bibigyan ka ng universe ng tao or opportunity or event na magbibigay sa'yo ng pamamaraan para matuloy mo yung inner desire mo, para mag-expand ka pa or in other words, mag-level up ka. Kasi ano mo yun, eh, Aries as a fire sign, ang hirap i-contain ng apoy, ah. So andun yung 'di ba, doon yung point na kumakawala na yung passion mo. Kumbaga naglalagablab na yung damdamin mo na gusto mo ng mag-go, go, go. And there is no place to go but go up. Wala namang ibang puwedeng puntahan, eh, kaya puwedeng kumbaga sa evolution andoon yung point always getting better, always being the better, eh, better and better. Yan yung tinatawag nila yung natural selection na only yung better lang lagi yung, nag-umaangat, nagsu-survive or nagpu-pursue in life, yun. So, narinig niyo si Mikay, nagma-meow siya. Ano ba kasing foundation mo ngayon? So, we have here the Sun and Treasure Island. Ah, well, iba sa inyo dito nakikita ko kasi, alam niyo yung feeling kasi ng hindi naman exactly yung iba siguro, yung pakiramdam na umabot sa punto na walang-wala. Tas merong iba naranasan yung ayaw niyo na yung iba naranasan yung mga tinatawag natin na petsa de peligro, ayan. Yung mga tipong ano, papunta na sa kawalan, literal papunta na sa kawalan, yung mga tipong ilang ano na lang, ilang araw na lang,
papasok na si sweldo pero andun din yung punto na ilang araw na lang din ang kumbaga sakto na lang minsan baka parang feeling niyo kukulangin na yung budget o yung foods. So, andoon na kaya siguro naging madiskarte ka din nun, gumagawa ka ng paraan to earn money during that moment. And ayaw mo okey naman sana kasi malinis naman yung ginagawa mong pamamaraan ng ano, ng ng kumikita ka, eh. Pero ayaw mo na kasing maranasan yung gano'n. Medyo mahirap, in fairness, kasi ilang beses ko na naranasan yun before, na petsa de peligro, may gulay. Kaya siguro andun yung naghahanap ka ng something better, kasi ang dami mong naibibigay, eh. Parang hindi lang ito o hindi lang dapat ito yung natatanggap ko or kinukuha ko o yung binibigay sa akin. It's understandable, nage-gets ko yung gusto mo na sabihin sa part na yun. Eto, alisin natin yung past mo, nag-i-influence sa'yo. Hard work. So, 8 of Wands tsaka breathe. Ano ba 'to, breathe or breath? Breath. Feeling ko breathe. Mamaya nga check ko sa Google kung paano yung enunciation niya, tsaka pronunciation. Well, 8 kasi is about power, and Pentacles symbol siya ng Earth, so anything na physical. Well, ang dami sa'yo talaga when it comes to dedication sa work. Andoon na hindi matatawaran talaga. Hindi tawag dito, talagang commendable, ayan yung gusto kong gamitin dun. Commendable kasi talagang binibigay niyong the best niyo. Andun yung punto na siguro iba sa inyo nakikita ko dito, yung may Sun, Moon at Rising na, if kailangan ng overtime or kailangan ng tatao or kailangan ng additional manpower, hindi niyo kayo halos tumatanggi, eh. Andoon na yung willingness niyo, yung yung availability niyo, yung point na yung iba sa inyo basta kaya, basta puwede, bakit hindi? So, andun yung alam mo yun, yung part na yun na minsan sina-sacrifice yun yung mga personal time niyo, basta ang importante magkaroon kayo ng moment na makapagpahinga kayo. Ano, okey na kayo dun, basta may konting pahinga ganyan, you have enough quality time para sa mga taong importante sa'yo, nilalaban mo siya. Kaya naman pala, feeling mo na, may feeling ka na na parang hindi na sapat yung binabayad sa'yo versus doon sa ginagawa mo. So, understandable na 'to. And kahit sino naman siguro sa posisyon mo, gano'n yung mararamdaman. Well, hindi naman natin. Iba kasi gustong komportable. Ikaw kasi in a way, gusto mo ng challenge kasi nga alam mo yun, yung Aries, ikaw yung nauuna sa zodiac sign, sa yung zodiac wheel na tinatawag. So, andoon yung punto na na masabi natin na talagang trendsetter ka. Yung term na trailblazer, opener of doors. So, ayun, ganda ng mga terms. Pero tingnan natin ano bang nasa possible future mo. 8 of Cups, tsaka the Tribe. Dude, kailangan hanapan mo ng paraan 'to talaga. Kasi ang nakikita ko dito talagang or a lot of you sa House of Aries, andoon na makikita niyo yung need and yung desire niyo talagang aangat para sa that expansion, that level, yung level up na gusto niyo. Mag-aano, Mag-i-intensify 'to, It will come to the point kasi na nakikita ko ito na maghahanap kayo ng help outside na ng circle niyo. Puwedeng outside the family or outside of your circle of friends or outside doon sa chain of command niyo sa work. Maghahanap at maghahanap kayo kasi life needs to find a way to improve, And yung desire mo, hindi 'to puwedeng mapigilan. Yes, exactly, which is like yung apoy, andoon na talagang, um, hahanap at hahanap ng paraan niyang makawala. Kahit sabi ba, parang kasi parang sa bulkan na lang, It will find a way to na mag-erupt siya. So, same thing with you, that desire that you have, hindi mo yan mapipigilan. And ang maganda dito since naghahanap ka nga ng help,
sabi nga dun sa crown card mo, ibibigay naman siya. So with the if you're going to notice, parehong 8 'to. This is about, power. So these two cards is telling you na there's power. Your emotions are very strong, eh. Ang manifestation nagsisimula yan sa emotions. And the outside support, darating 'to. At pagdating 'to ng outside support, wala namang makakapigil talaga sa'yo. Talagang bubulusok ka na kung bubulusok ka. Yun yung target mo talaga. And I'm happy for you, Aries. Pero tingnan natin yung physical environment mo, okay? Two of Swords to the Sea. Well, two kasi is a number of partnership and balance. To the sea, literal to the sea. So, andito na medyo stay ka muna, for the meantime lang naman in the physical realm. Stay ka muna kung nasan ka. Why? Actually, in sync siya, eh. Stay ka muna kung nasaan ka kasi wala ka pang concrete plan. Yes, meron ka ng destination na tina-target, sabi ng To the Sea. Meron ka ng kumbaga ano, ito na yung gusto mong mangyari. Ang ginagawa ngayon, kaya ka mag-stay because it's a planning stage. Paano ka makakarating from point A to point B? Gets? Andoon na kailangan magkaroon muna ng moment of planning kasi hindi man puwedeng ano lang, yung suntok sa buwan na, puwede na 'yan, sige go, go, go." Minsan masaya yun parang pag-outing, yung mga biglaan. But this one kasi pinag-uusapan natin dito is yung leveling up ng life mo. Kumbaga sa pagtatayo ng building, maglalagay tayo ng additional floor. So, andun yung punto, it should be planned, 'di ba? 'Pag ang building gagawin magdadagdag ng floor, of course we need engineers, we need architects, we need yung mga planners, may mga foreman, ang daming mga kailangan. May blueprint na gagawin, para maging maayos 'to. So, this is where in the physical realm, this is what you need to do. Strategic planning. Kasi nga ikaw na nagsasabi deep inside, meron pa, eh, at talagang i-e-aim mo 'to. But you need to have what you call yung tinatawag na calculated decisions and actions. Hindi puwedeng bigla-biglaan. Kasi hindi rin maganda 'pag yung, "Ay bahala na, sige na, okey na 'to." Tapos nganga. Kasi nga walang backup plan, walang target at wala ding mga tinatawag na, safety net plans sa paligid. So, you need to be kalma. As in literal kalmahan mo muna 'to kapatid. Kasi magkakaroon muna ng planning na balak ng universe for you, okay? Let's check your emotional naman environment. Page of Pentacles, here and now. Yes, ayan na naman tayo sa emotions mo. Understandable naman na bet mo na talagang mag-fly song. Bet na bet mo na talagang jumangat. Talaga namang alam mo yun, parang ano, Ero kasi ang tagal na, eh. It's been a while, it's been some time. Gusto ko na. Yun na yung peg mo sa part na 'to. Yun na yung desire mo. Yun na yung target mo. You are more than willing. Pero 'wag natin i-ano mo lang siya, hayaan mo lang siya mag-grow deep inside you and while you're allowing that desire, yung gusto mong yun na mag-grow out of, from the inside out, babalik tayo dito sa Two of Swords mo. Ano yung kung meron yun yung tinatawag mo na long-term plan mo, yung long-term goal mo, makuha mo yung parang meron pa sa'yo, then you need to have also a mid-term goal and also short-term goals. Importante 'to na nararamdaman mo na may gusto mo pa, more, you hunger more for life. Pero hindi 'to dapat, dito lang mo siya gagamitin mo 'to na parang sabihin natin na battery mo, kumbaga sa hangin, ito yung mag-aangat sa'yo para makalipad ka parang sa eroplano. Ano ba kasing hopes mo tsaka fears? Chariot, fork in the road. Dude,
kapag yung ginawa 'pag finerso mo 'to, expect mo na may mga taong mawawala sa life mo, ha? The Chariot kasi this is connected to the zodiac sign Cancer, which is about family. So, magmo-movement ka talaga. That's why you will be building up new families, eh. Sabi nga 'di ba dito sa Eight of Cups and the Tribe. Magbi-build ka ng new families and don't worry, kasi okey, paalala nga, ang pagsabing family hindi naman 'to yung kadugo lang. We're talking about here in your movements. Kasi kung totoo yung connection niyo, kung malalim talaga 'yan at genuine 'yan, and yung, let's say brotherly or sisterly affection niyo, yung pagmamahal niyo sa bilang magkaibigan is totoo at talaga namang established, eh, kahit magkalayo kayo, magkaiba kayo, possible kung lilipat ka ng work, magkalayo kayo ng office, it will stay as strong as it is. Yung distance hindi yun makakaapekto. Baka makatulong pa nga yun, eh, kasi mami-miss yung bawat isa na, "Uy, magkita naman tayo." You will be planning, as friends or as a friend na, "Magkita naman tayo, let's have a coffee," or, "May bagong restaurant, dun tayo kumain," or, "Punta naman ako diyan sa inyo, let's have a drink, about 1 or 2 bats, pampatulog lang." Narinig ko na 'yan, yung pampatulog na 'yan. Ending hindi lang 1 bath, 2 buckets ang ending namin lagi. But let's see, ano ba yung possible na future mo sa ngayon? Love it. 7 of Pentacles tsaka by the book. 7 is about wisdom. Pentacles about the earth, anything na physical, including dito ang finances, ha, and by the book. Ibig sabihin talagang I love what I'm seeing here sa final card mo. Talagang susundan mo 'to. Magba-by the book ka, susundan mo 'tong 'pag sinunod mo 'tong mga 'to, sinabi ng card sa'yo na una, you will be once you do that, once na naging strategic yung pag-iisip mo, hindi ako magtataka na a lot of you sa House of Aries, magkakaroon ng financial breakthrough, na magkakaroon kayo ng financial freedom, magkakaroon kayo ng more finances at your disposal. Kaya yung mga panahon ng petsa de peligro ay medyo ano na siya, magiging a thing of the past. At ang gusto kong gagawin mo dito in your future, sabihin natin, yes, umaangat na yung finances mo. You will take kung ano yung mga nangyari sa past as a life lesson, parang wisdom, para hindi na siya maulit. Sabi nga nila, history repeats itself. But history will only repeat kapag hindi natin alam, hindi natin niyakap ang karunungan ng nakaraan. So, yes, Aris, meron pa, laban ba? So, I hope nakatulong sa'yo yung reading natin at tandaan, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. If you're new to the channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Pa-share na rin po sa inyong mga social media accounts and group chats. So, for private reading and spell works, you can message me po sa ating Facebook page. The link is nasa box description. And sa mga gusto po mag-send ng support by donation, you can send via GCash or Maya, the numbers at the bottom of the screen, or using the thanks or the join button po sa baba. So guys, Aris, maraming maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita kita very soon. And also remember, keep safe and goodbye for now. I'm all the way here from La Trinidad, Benguet. Bye!